pagpapala niyan. At tayo po mga minamahal, dadako na po tayo sa malagang yugto natin malalagawain natin pag-aaral o pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po mga minamahal, dumay po tayo upang magbigay ng salita ng Diyos. At natin blabber or the preacher, Ilo de Guzman. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you, beloved brother Adyong. Purihin ang mahal na Panginoon. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Amen. Magandang umaga po sa lahat ng mga pinagpalang anak ng Diyos. Mga mahal, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Isus. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, kasama natin ang dakilang Diyos. Amen. Nasa ating kalagitnaan ang mahal na Panginoon. Amen. Mga mahal, sabi ng Bible, mga kapatid, 2 o 3 na nag-uusap sa aking pangalan, ako'y nasa kanilang kalagitnaan, sabi ng dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya mga mahal, mga kapatid, papakinggan nating mainam ang salita ng dakilang Diyos sa umagang ito. Mga minamahal ko, sapagkat ang dakilang Diyos po ay narito sa Bible, mga kapatid. Amen? Bago pong lahat, mga minamahal, tayo dumalangin muna sa ating dakilang Diyos. Itaas natin ang ating mga kamay. Opo, mapagpala naming Ama sa langit, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Sus, hallelujah, kami nagpupuri, nagpapasalamat o Diyos sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan sa amin. Mahal na Panginoon o Diyos, kapuri-puri ang iyong pangalan, Amang Banal. O Diyos, patawarin mo ko sa aking mga pagkakamali at pagkukulang, Amang Banal. Dakilang Diyos, maging sa lahat ng aking mga kapatid sa dakong ito, Diyos. Nanawa, mahal na Panginoon, sa amin pong pag-aaral ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang siyang gumabay sa amin, mahal na Panginoon, O Diyos. Pagpalain mo kaming lahat ng iyong mga salita. Busugin mo yung mga anak, mahal na Panginoon, sa mga espiritual na pagpapala, O Diyos. Sa pangunat panalangin ng beloved, Honorable Pastor, mahal na Panginoon, hallelujah. Sumaamin ka nawa sa umagang ito at sama-sama namin sinasaway lahat ng uri ng hadlang sa aming kalagitnaan, unbelief and doubt, cast out in the name of Jesus. In Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, mga mahal. Kabalik tayo sa ating mga upuan, mga kapatid ko. God bless you po. Bago pong lahat ay pinakamataas pong papuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako po ay nagbibigay ng dobling paggalang po at pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Waldo Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Ganon din po sa kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. At patuloy nating inaalaala ang ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeda, mga minamahal at maging sa kanyang mga turot aral sa atin, mga kapatid. Amen. At sa aking mga kamanggagawa, sa ating mga mangangaral, sa ating mga elders, sa lahat ng ating mga core members, sa lahat ng ating mga kapatiran, sa ating mga viewers, mga minamahal, hallelujah, magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. At tayong lahat ay makipagbukas sa ating mga Biblia dito po sa ating pag-aaralang salita ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, sa unang hari, Kapitulo 11, ang talata po ay 1 hanggang 9, mga kapatid. At ito muna ang ating title, mga minamahal. Serve God through discipline. Serve God through discipline. Maglingkod tayo sa dakilang Diyos sa pamamagitan ng disiplina. Mga minamahal ko. Praise God. 1 King chapter 11 verse 1 hanggang 9 po. Basahin natin. Ayon sa unang hari, 11:1 hanggang 9. Ang Haring Solomon ay sumisinta sa mga maraming babaeng taga-ibang lupa na pati sa anak ni Paraon, mga babaeng Moabita, Amonita, Edomia, Sidonia, at Hetea. Sa mga bansa na sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, kayo huwag makikihalo sa kanila o sila man ay makikihalo sa inyo sapagkat walang pagsalang kanilang ililigaw ang mga inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos. Nasabit si Salomon sa mga ito sa pagsinta. At siya ay nagkaroon ng 700 asawa ng mga prinsesa at 300 babae at iniligaw ng kanyang mga asawa ang kaniyang puso. Sapagkat nangyari, nang si Solomon ay matanda na,
iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos at ang kanyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoon niyang Diyos na gaya ng puso ni David na kanyang ama. Sapagkat si Solomon ay sumunod kay Atarot, diyosa ng mga Sidonyo, at kay Milcom na karumal-dumal ng mga Amonita. At gumawa si Solomon ng masama sa paningin ng Panginoon at hindi sumunod sa lubos na lubos sa Panginoon na gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. 7. Nang magkagayoy pinagtayo ni Solomon ng mataas na dako si Chemos na karumal-dumal na Moab sa bundok na nasa tapat ng Jerusalem at si Molok na kasuklam-suklam ng mga anak ni Amon. At gayon ang ginawa niya sa lahat niyang mga asawang mga taga-ibang lupa na nagsusunod ng mga kamangyang naghain ng kanilang mga Diyos. At ang Panginoon ay nagalit kay Solomon dahil sa kanyang puso ay humiwalay sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, at napakita sa kanyang makalawa. Purihin ang Amen. ating dakilang Diyos, mga minamahal. Say, praise the Lord, mga kapatid. Ang mahal na Panginoon magpapala sa kanyang salita, mga minamahal ko. Praise God, hallelujah. Sa verse 9, ang Panginoon nagalit kay Solomon dahil sa ang kanyang puso ay humiwalay sa Panginoon, sa Diyos ng Israel na napakita sa kanyang makalawa. Bakit nais kong ibigay, mga minamahal, itong ating aralin, serve God with discipline, mga kapatid. Itong ating karakter, mga minamahal, si King Solomon, ay nung una sa kanyang paglilingkod sa dakilang Diyos, ay nalulugod ang mahal na Panginoon sa kanya. Panginoon mahal, subalit sa kalaunan, mga kapatid ko, habang siya po ay tumatanda, Panginoon mahal, nagagalit na ang Diyos sa kanya. Yun ang ating pag-aaralan. Lahat magsabing Amen. Unang, mga minamahal, ang relasyon natin sa dakilang Diyos, mga kapatid, maging ang inaasahan nating langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos, depende yan sa ating closeness sa mahal na Panginoon. Mga minamahal ko, yung ating relasyon ngayon sa dakilang Diyos, yung ating pong paglilingkod ngayon sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid, umaasa tayo ng langit. Say Amen. Umaasa tayo ng rapture. Say praise the Lord. Pero depende yan sa ating relasyon, sa ating closeness, sa ating intimacy sa ating dakilang Diyos na buhay. Sapagkat sinasabi po ng Matthew 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen? Kaya ang issue po rito, mga minamahal, ay hindi po yung kung ano yung nagawa mo sa mahal na Panginoon, o kung ano pa, mga minamahal, ang magagawa mo sa dakilang Diyos, kundi ito po'y nakabatay, mga minamahal, sa yung intimate relationship with Jesus. Amen po. Yun ang importante, mga minamahal. Meron tayong personal relationship sa ating dakilang Diyos. Yung malalim nating relasyon sa ating mahal na Panginoong Hesus. Na ang Kristiyanong may malalim na relasyon sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ay yung may tamang oras yung kanyang pakikipag-ugnay sa ating mahal na Panginoon. Yung Kristiyanong, mga minamahal, na kung gusto mo magpuri ngayon, magpuri ka. Kung ayaw mo magpuri, ayaw mo. Wala pong relasyon yon. Wala pong intimate. Wala pong intimacy. Wala po yung closeness sa mahal na Panginoon. Amen po. Praise the Lord. Mga minamahal, pero yung meron pong intimacy with God, yung ang kanyang puso, mga minamahal, ay
closeness. May closeness sila ng mahal na Panginoon. May tamang oras. Amen? Mga minamahal, hindi ka mapakali. Hindi ka mapalagay kapag hindi ka nakikipag-ugnay sa mahal na Panginoon sa oras, mga minamahal ko, na dati mong ginagawa. Ganun po si Solomon. Kaya pag-aaralan po natin, mga kapatid ko, yung kalagayan ni Solomon. Hindi po sapat, mga minamahal, yung marami tayong alam na verse sa Bible. Ang importante mga minamahal, kasama mo lagi ang presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Ang importante, mga kapatid ko, ay palagi mong nararamdaman yung presence ng mahal na Panginoon. Yung malapit ka sa ating mahal na Panginoon. Amen? Una, mga kapatid, we are dedicated only to God. Tayo po ay nakalaan na lamang sa ating dakilang Diyos. Dedicated na lamang tayo sa dakilang Diyos. Mga kapatid, mula nung makilala natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal, siya na po ang nasusunod. Amen po? Kaya bilang mga nag-alay ng buhay sa ating dakilang Diyos, at dedicated na po ang buhay sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, discipline yourself to godliness. Kailangan natin yung disiplina sa paglilingkod sa mahal na Panginoon Diyos. Amen po? Gising pa po ba kayo? Palakpakan natin ang masiglang mahal na Panginoon. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 8, pakibasa po, beloved Brother Tony. Sa aklat ng mga taga-Efeso, Kapitulo 2, versikulo 8, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Amen. For by grace you have been saved through faith, sabi rito. And that not of yourselves, it is the gift of God. Kaya tayo nandito sa church, mga mahal, dahil po sa grace, dahil po sa biyaya, dahil po kaloob lang ng dakilang Diyos yung ating natanggap. Amen po. Kaya, pakinggan nyo, mga mahal, wala pong kabaitan ng tao na karapat-dapat po sa langit. Bakit? Dahil ang hinahanap po ng dakilang Diyos, mga minamahal, purity and wholeness. Yan ang hinahanap ng dakilang Diyos sa tao. Laging sinasaliksik ng dakilang Diyos ang puso natin. Araw-araw, mga minamahal, tuwing umaga, sinasaliksik ng dakilang Diyos, tinitingnan ng mahal na Panginoon ang puso natin kung anong laman ito, mga kapatid. Ang gusto ng dakilang Diyos, mga minamahal, makita sa ating mga puso ay purity. Lahat magsabing amen. Wholeness. Amen. Praise the Lord. Wala po tayong ganun, mga minamahal, kung tayo po'y wala pa kay Kristo. Kung tayo po ay hindi pa nakipag-isa sa ating pinakamamahal na Panginoon, kung wala pa tayong intimacy with dearest Jesus, wala pa tayo niyan. Ang ating mabait na Diyos, siya po ang ating kapunuan. Amen? Siya po ang ating kakumpletuhan sa buhay. Kapag wala ang mahal na Panginoon sa atin, wala tayo, mga minamahal. Amen po? Kaya yung first king na ating nabasa kanina, mga minamahal, mula verse 1 hanggang verse 8, mga kapatid, ang sabi ron, gusto ko sanang ulitin, mga minamahal, para, mga kapatid, hindi natin malimutan. Ang Haring Solomon ngay sumisinta sa maraming babaeng taga-ibang lupa na pati sa anak ni Paraon, mga babaeng Moabita, Amonita, Idumea, Sidonia at Hitia. At sa mga bansa na sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, kayo'y huwag makihalo sa kanila. Ito yung utos. Kayo huwag makihalo sa kanila o sila man ay makikihalo sa inyo, sapagat walang pagsalang kanilang ililigaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos. Kung mapapansin natin yung kanilang Diyos, ibalik natin. Small d. Makikita nyo small d, ibig sabihin pag small d, Diyos-Diyosan yan. Ililigaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos.
nasabid si Solomon sa mga ito sa pagsinta. At siya'y nagkaroon ng 700 asawa, ang dami po. At mga prinsesa, at 300 babae. Ibig sabihin, 700 yung kanyang legal, yung kanya pong live-in, 300 babae. Bali 1,000. At iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. Ito po, mga mahal, ingatan natin. Iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso, mga kapatid. Next. Iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos. At ang kanyang puso ay hindi naging sakdal. Tingnan nyo. Noong una, mga minamahal ko, siya po ay mahal na mahal niya ang dakilang Diyos. Pero ito pong nababasa natin, iba na. Ang kanyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoon niyang Diyos, na gaya ng puso ni David na kanyang ama. Sapagkat si Solomon ay sumunod kay Astaroth, Diyos-Diyosan, Diyosa ng mga Sidonio, at kay Milcom na karumaldumal ng mga Amonita. At gumawa si Solomon ng masama sa paningin ng Panginoon dahil sa babae. At hindi sumunod na lubos sa Panginoon na gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Nang magkagayoy, pinagtayo ni Solomon ng mataas na dako si Chemos. Gumawa pa ng altar. Nakarumaldumal ng Moab. Sa bundok na nasa tapat ng Jerusalem at si Molok, nakasuklam-suklam ng mga anak ni Amon. At gayon ang ginawa niya sa lahat niyang asawang mga taga-ibang lupa na nagsunog ng mga kamangyang at naghain sa kanilang mga Diyos, mga kapatid ko. So, mga minamahal, masakit sa dakilang Diyos yun. Nasaktan ng husto ang mahal na Panginoon doon, mga minamahal. Alam nyo kasi, kaya nasaktan ang dakilang Diyos kay Solomon, mga minamahal, tumalikod si Solomon sa dakilang Diyos. King Solomon, mga minamahal, he is a picture of God's grace to David. Yan si Solomon. Kung mapapansin nyo, mga minamahal ko, nung si David ay nangalunya kay Bathsheba, mga minamahal, yung anak nila sa pangangalunya ay pinatay ng Diyos. Yung pag-aayuno po ni David, mga mahal, pagtangis ni David, mga kapatid ko, ay agonizing talaga. So nakita ng dakilang Diyos na habag siya. Kung mapansin nyo, mga minamahal, si Bathsheba na nagkasala si David dahil kay Bathsheba, pero dahil sa biyaya ng mahal na Panginoon, si Bathsheba pa rin ang ginamit ng dakilang Diyos para isilang ang susunod na hari ng Israel. Nakikinig po kayo? Ganon, mga minamahal, ang biyaya ng mahal na Panginoon. So, regalo po ng dakilang Diyos kay David, kapalit ng anak niya sa pangangalo niya kay Bathsheba, si Solomon. Hindi po si David ang pumili kay Solomon para maging hari ng Israel, kundi Diyos ang pumili. Ang mahal na Panginoon, Diyos ang pumili, mga mahal. Sundan niyo po ako. Maganda po ito, mga mahal. Nung si David po, si Solomon, mga minamahal ko, ay nalulugod ang dakilang Diyos sa kanya, kinausap siya ng dakilang Diyos. Isang gabi. 2 Chronicle chapter 1 verse 7, sabi ng Bible, nang gabing yaon ay napakita ang Diyos kay Solomon at nagsabi sa kanya, hingin mo kung ano ang bibigay ko sa iyo, Solomon. Yan ang sinabi ng dakilang Diyos. Solomon, hingin mo kung ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo. Bakit nalulugod ang dakilang Diyos kay Solomon, mga minamahal, sa verse 7? I-atras natin, mga minamahal ko, basahin natin yung verse 6. Sabi rito, at si Solomon ay sumamparoon sa dambanang tanso sa harap ng Panginoon at na nasa tabernakulo ng kapisanan at naghandog ng 1,000 handog na susunugin doon. Doon po natuwa ang dakilang Diyos. Saan? Kapag naghahandog si Solomon, isang paghahandog lang, isang pagsamba lang, mga minamahal, 1,000 hayop, 1,000 baka,
mga minamahal, o 1,000 kamelyo o 1,000 tupa. Napakamahal nun. Amen po ba? At mga minamahal, lahat ng inihahain sa dakilang Diyos ng araw, kinakailangan perpektong hayop. Ayaw ng dakilang Diyos na sila po'y maghain, mga minamahal, ng may kapintasang hayop. Kaya lahat po ng pinakamahal, mga minamahal na mga hayop ni Solomon. Imagine, 1,000. Yun po yung sinasabi ko sa inyo nung mga nakaraang buwan, mga minamahal, yun po yung tinatawag na extravagant worship. Yung masyadong mahal na pagsamba. Lahat magsabing, praise the Lord. Doon nalugod ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Tingnan nyo yung mga anak ng Diyos sa ating panahon. Kapag masyadong giver ang anak ng Diyos, mga minamahal, sobra-sobrang pagpapala ang ibinabalik ng dakilang Diyos sa Kanya. Amen? Kapag giver, mga minamahal ko, ang Kristiyano sa panahon natin, hindi ka pinagkukulang ng dakilang Diyos. Apaw-apaw ang pagpapala, lahat magsabing, praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga minamahal, napakasarap paglingkuran ng mahal na Panginoon kapag nalaman mo, mga minamahal, yung kanyang kinalulugdan. Amen. Kaya si Solomon, mga minamahal, kung siya'y maghahandog sa dakilang Diyos, isang paghahandog pa lamang, ginagastosan niya talaga ng matindihan, mga minamahal. Kung ating basahin ang 2 Chronicle, chapter 1, mga minamahal, verse 10 to 12, basahin natin, mga kapatid. Ang sabi rito, mga minamahal, ng talatang ito ay binigyan siya ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ng lahat ng bagay. Pakibasa po. Ayon sa 2 Kronika 1:10 hanggang 12. Bigyan mo ako ngayon ng karunungan at kaalaman upang ako'y makapaglabas, pumasok sa harap ng bayang ito, sapagkat sinong makakahatol dito sa iyong bayan na totoong malaki. At sinabi ng Diyos kay Solomon, sapagkat ito ang sumaiyong puso at hindi ka humingi ng kayamanan, pag-aari na karangalan o ng buhay man na nangapupuot sa iyo, o humingi ka kaya ng kahabagang buhay, kundi humingi ka ng karunungan at kaalaman sa ganang iyong sarili upang iyong mahatulan ang aking bayan na aking pinagawan sa iyo na hari. Amen. 12. Karunungan at kaalaman ay binigay sa iyo at binigyan kita ng kayamanan at pag-aari at karangalan na walang hari sa una sa iyo na nagkaroon ng ganyan o sino man ay nagkaroon ng ganyang pagkamatay mo. Lahat po Amen. magsabing, praise the Lord, mga minamahal ko. Sabi ng dakilang Diyos, Solomon, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Yun po yung mga minamahal yung napaka-delikadong tanong ng dakilang Diyos sa panahon natin. Baka pag tayo po tinanong ng dakilang Diyos, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Siguro mga minamahal, yung mga anak ng Diyos, Lord, bigyan mo ko ng maraming pera. Mahal po yung bigyan mo ko ng bahay, bigyan mo ko ng sasakyan. Amen po? Si Solomon hindi ganon. Very wise siya. Napakatalino niya. Sabi niya, mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan at kaalaman. Punuin mo ang puso ko ng karunungan at kaalaman. Saan niya gagamitin yon? Upang ako'y makapaglabas, pumasok sa harap ng bayang ito, Israel. Sapagkat sino makahahatol dito sa iyong bayan na totoong malaki? Nakita nyo? Mga minamahal, inuuna lagi ni Solomon ang dakilang Diyos. Dakilang Diyos, bigyan mo po ako ng katalinuhan na makayanan kong pangunahan ng buong Israel. Lahat magsabing, praise the Lord. Maging doon po sa critical na pagpili, mga minamahal ko, iningatan ni Solomon, mga kapatid, yung kanyang bibig. At lagi, mga minamahal, yung gawain ng dakilang Diyos, yung priority niya. Amen. Mga minamahal, sabi niya, bigyan mo ako ng matalinong puso, O Diyos, para pangunahan ko ang iyong bayan, napakalaki ng iyong bayan. Sabi ng dakilang Diyos kay Solomon, sapagkat ito ang sumaiyong puso,
Hindi ka humingi ng kayamanan, pag-aari o karangalan o ng buhay man ang napupuot sa iyo, o humingi ka kaya ng mahabang buhay, kundi humingi ka ng karunungan at kaalaman, ang sabi rito, saganang iyong sarili upang iyong mahatulan ang aking bayan na aking pinagawan sa iyo ng hari. Sabi sa 12, karunungan at kaalaman ay nabigay sa iyo. Instant. Binigay ko na sa iyo, Solomon. Merong pang kapalit, merong pang mga bonus, mga minamahal. Sabi rito, at bibigyan kita ng kayamanan at pag-aari at karangalan na walang hari na una sa iyo na magkaroon ng ganyan o sino man ay magkakaroon ng gayon pagkamatay mo. Amen? Bibigyan kita ng kayamanan, Solomon, na walang magiging kagaya mo kayaman hanggang sa pagkamatay mo. Yan ang ibig sabihin ng talatang yon. Napakadakila ng Diyos natin. Yan ang unang pangungusap ng dakilang Diyos kay Solomon. Yung pangalawang pangungusap ng dakilang Diyos kay Solomon, nasa 2 Chronicle chapter 7 verse 12 to 22. Ako na po magbabasa, mga minamahal. O sige po, mga kapatid. 17-18 lang pala, mga minamahal. Tagalog na lang po. 2 Chronicle chapter 7, 17 and 18, mga kapatid. Hindi po, 17 and 18 na lang tayo. Sa aklat ng Kalawang Kronika, Kapitulo 7, versikulo 17 hanggang 18. At tungkol sa iyo, kung ikaw ay lalakad sa harap ko, gaya ng nilakad ni David na iyong ama, at iyong gagawin ang ayon sa lahat ng aking inuutos sa iyo, at iyong ingatan ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan. Akin ngang itatatag ang luklukan ng iyong kaharian ayon sa aking itinipan kay David na iyong ama, na sinasabi, hindi magkukulang sa iyo ng lalaki na magpupuno sa Israel. Amen. Ito po yung pangalawang pangungusap ng dakilang Diyos kay Solomon. Sundan niyo po ako, mga minamahal. As for you, sabi rito, sapagkat si Solomon, Asan na tayo? Verse 17. Wala tayong Tagalog? As for you, if you walk before me, sabi ng dakilang Diyos, as your father David walked, and do according to all that I have commanded you, and if you keep my statutes and my judgments, sabi ng dakilang Diyos, then I will establish the throne of your kingdom, Solomon, as I covenanted with David your father, saying, you shall not fail to have a man as ruler in Israel. Ang sabi ng dakilang Diyos kay Solomon, mga minamahal, narinig ko ang panalangin mo, Solomon, but the moment you forget to walk in the way of your father David, I will bring your people exile. Solomon. Ano yun, mga minamahal, sinabi ng dakilang Diyos? Solomon, kung ikaw ay makakalimot, malimutan mo yung paglakad ni David na yung ama sa harapan ko na matapat siya. Kapag ikaw ay niligaw mo ang iyong lakad, sabi ng dakilang Diyos, mga minamahal, palalayasin ko at ibibigay ko sa kaaway niyo ang Israel. Yun yung pangalawang pangungusap, mga minamahal, ng dakilang Diyos sa Kanya. Maraming warning, mga minamahal, maraming babala. Pero nakalimutan lahat ni David yun, ni Solomon yun. Alam niyo ba? Kinalimutan lahat ni Solomon yun. Binaliwala niya lahat yun. Kaya ang buhay Kristiyano, mga minamahal, dapat meron tayong tuloy-tuloy na relationship sa ating dakilang Diyos. Yung relationship na dapat kasama ang disiplina sa sarili. Amen? Kasama ang disiplina sa sarili, mga minamahal. Kapag ikaw ay pumasok sa isang trabaho, mga kapatid, sa isang kumpanya, hindi ikaw ang nasusunod.
si boss ang nasusunod. Amen? Hindi pwedeng late, panginmahal. Kakaltasan ka ng sweldo. Hindi pwede, mga minamahal, na kung kailan gusto mong pumasok, papasok ka. Hindi pwede yon. Mga minamahal, magugutom ka. Amen? Dapat po may disiplina. Lahat magsabing praise the Lord. Kung sabihin natin, mga minamahal, na ang sarap kasing matulog, mga minamahal, kung ako sa inyo, mga kapatid, bibili ako ng maraming alarm clock at papaligiran ko ang aking higaan para sabay-sabay na tumunog yan sa oras ng pagsamba. Amen? Sa oras, mga minamahal, kung anong oras, mga minamahal, na hinihintay ka ng dakilang Diyos na makipag-ugnay sa Kanya, mga kapatid. Amen po ba? Mga minamahal, ganyan po ang merong intimacy with God, mga kapatid. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Sampulan natin sa mag-asawa. Yung mag-asawa, mga kapatid, nagmamahalan. Pero kung hindi po nagkikita, dahil sa busy sa trabaho, hindi nag-uusap, anong mangyayari? Mawawala yung harmony. Hindi po ba? Mawawala yung feeling mo sa iyong asawa. Mawawala yung love. Masisira yung relationship ninyong mag-asawa. At mga minamahal, ang huli niyan, wasak ang pamilya. Nakikinig po? Ganon din sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, ang sabi ng 1 King chapter 11 verse 1 to 6, ang Haring Solomon nga'y sumisinta sa maraming babaeng taga-ibang lupa, na pati, sabi rito, mga minamahal, pati sa anak ni Paraon, uulitin ko lamang po, mga babaeng Moabita, Amonita, Edomea, Sidonia at Hitea, mga bansa na sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, kayo'y huwag makihalo sa kanila, o sila man ay makihalo sa inyo, mga minamahal. Walang pagsalang, ang kanilang ililigaw kayo. Ililigaw ang inyong mga puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos. Anong ginawa ni Solomon? Lalo siyang kumuha ng 1,000 asawa. Puro mga unbeliever yan, mga mahal. Amen po. Kaya siya mismo, mga kapatid ko, ang gumawa ng altar para sa mga Diyos-Diyosa ng kanyang asawa, na yung bagay na yon ay kinamuhian ng dakilang Diyos natin. Amen po ba, mga minamahal? So sinaway po ni Solomon yung utos ng dakilang Diyos na huwag mag-asawa ng marami, mga minamahal. Kaya pagdating po sa 1 King chapter 11 verse 9, so the Lord became angry with Solomon, mga minamahal. Bakit? Hindi niya iningatan ang iniutos ng dakilang Diyos sa kanya. Amen? Mahalaga talaga, mga minamahal, yung disiplina. Praise the Lord. Lahat po ng pinagbabawal ng dakilang Diyos, ginawa niya. Maraming asawa, maraming ginto at pilak, maraming kabayo, maraming karwahe, mga minamahal. Sabi ng dakilang Diyos, Solomon, huwag kang magpaparami ng kabayo, huwag kang magpaparami ng karwahe, huwag kang magpaparami ng ginto at pilak. Ginawa niya yon, mga minamahal. Huwag kang magpaparami ng asawa. Ginawa niya yon, mga minamahal ko. Ano si Solomon ngayon sa ating pinag-aaralan? Sa palagay nyo? He lacked discipline. Amen? Nawalan po siya ng disiplina sa sarili niya. Bakit? Hindi siya na-remind sa lahat ng narinig niya sa dakilang Diyos nang siya'y kausapin ng mahal na Panginoon. Amen? Pag kinausap ka ng dakilang Diyos, mga minamahal, siguro pag akong kakausapin ng mahal na Panginoon, hindi ko na yata malilimutan yan habang ako'y nabubuhay. Bakit? Sino tayo para kausapin ng Diyos? Amen? Praise the Lord. Pero si Solomon, mga minamahal, binaliwala niya lahat yun. Kaya nasaktan ng husto ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Kaya mga minamahal, ano pa, mga kapatid ko, ang naging pagkukulang ni Solomon? Siguro hindi niya ni-review, mga minamahal, yung Bible niya. Hindi niya ni-review, mga minamahal, yung Word of God.
Nag-rely na lang siya, mga minamahal, sa kanyang sobrang talino. Total naman, ang dakilang Diyos ang nagbigay sa akin ng talino. Kahit hindi na ako manalangin, dito na lang ako mag-rely. Mga anak ng Diyos, huwag nating gayahin si Solomon. Amen po. Kahit gaano tayo katalino sa mundo, mga minamahal, kailangan pa rin natin, mga kapatid ko, yung presensya ng dakilang Diyos. Yung intimacy with God. Amen? Praise the Lord. Mga minamahal. Kaya, ano ba ang discipline? Discipline, ibig sabihin yan, ability to control yourself. Yan ang discipline. Ability to follow what is right or what is necessary. Yan ang discipline. Say amen? Si Solomon, mga minamahal ko, siya po ay very disciplined in the area of study. Napakatalino niya dyan. Siya po ang sumulat ng Ecclesiastes. Siya ang sumulat, mga minamahal, ng proverb. Bakit niya sinulat ang Ecclesiastes, mga minamahal? Bakit nilagay niya doon sa Ecclesiastes chapter 12, verse 1? Remember your Creator in the day of your youth. Bakit sinabi niya yon, mga minamahal? He has forgotten God. Sa kanyang kabataan, mga kapatid, kinalimutan niya ang Diyos. Amen? Say praise the Lord. Mag-success ka man sa buhay. Mag-success ka man, mga minamahal, sa maraming bagay. Pero sa dakilang Diyos, hindi ka mag-success. Hindi po balance. Bigo pa rin tayo. Mayaman ka lang sa lupa, pero mahirap ka sa dakilang Diyos. Amen? Ang tawag sa iyo noon, mayaman na dukha. Pero mahirap ka man sa lupa, mayaman ka sa dakilang Diyos. Mayaman ka sa pakikipag-ugnay sa mahal na Panginoon. Mayaman ka, Panginoon, sa pagpupuri sa dakilang Diyos. Amen? Praise the Lord! Kahit ang tingin sa iyo ng mundo, yagit lang. Kahit ang tingin sa iyo ng mundo, mga minamahal, walang kwenta sa mundo. Ang importante, yung iyong ugnayan sa mahal na Panginoon matibay. Lagi kang nakikipag-usap sa Kanya, mga minamahal. Amen po ba? Kaya si St. Paul ganun din. Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 27, ang sabi ng Bible, "But I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself shall become disqualified." Kahit pala mga preacher, kahit mga ngaral, mga minamahal, kailangan disiplinahin ang sarili. Dahil sa pangangaral po natin, mga kapatid, hindi natin alam, mga minamahal, itatapo na pala tayo sa impyerno kapag hindi tayo nag-ingat. Tingnan po ninyo sa Tagalog, minamahal. 1 Corinthians chapter 9, verse 27 po. Ayon sa unang Korinto 9:27. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ang itakwil. Amen. Tingnan niyo, mga minamahal ko. Sa English po, mga kapatid, malinaw eh. But I discipline my body and bring it into subjection. Amen? Dinidisiplina ko ang sarili ko. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos natin, mga inmahal. Sa Tagalog po, hinahampas ko ang sarili ko, mga kapatid. Pero sa English, but I discipline my body and bring it into subjection. So discipline is, I will do this thing to gain merit with God. Isa pa yan, mga minamahal. Yan ang discipline. So serve God through discipline. Paano natin, mga minamahal, magagawa ito? Una po, choose your friend wisely. Piliin mo po yung mga kaibigan mo. Piliin mo po yung mga sinasamahan mo araw-araw, sapagkat bad company, corrupt good moral. Amen? Praise the Lord. Kahit na BFF mo yan, mga minamahal,
Ano yung BFF? Best friend forever. Parang magkarugtong kayo ng bituka. Pero kung hindi siya lumalakad sa kalooban ng mahal na Panginoon, may mahal, dumistansya ka sa Kanya. So sabi ng Bible, 1 Corinthians chapter 15, verse 33, pakibasa po. Sa aklat ng unang taga Korinto, Kapitulo 15, versikulo 33, huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Amen. Huwag kayong padaya. Nakikinig po kayo? Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. So mga minamahal, kahit sa mundo, kahit dito sa world, never ever build friendship with the world. It will control you, mga mahal. Huwag nating mahalin ang mundo, huwag nating ibigin ang mundo. Pag lumapit ka sa mundo, malapit ka sa mundo, lumayo ka sa mahal na Panginoon. Nagkulang ka sa panalangin, mga mahal. Wala na yung intimacy, wala na po, mga mahal, yung relationship, wala na po yung devotion sa mahal na Panginoon. Wala na, nag-pray ka man, mga minamahal, lumilipad na lang yung mga awitin sa mahal na Panginoon. Nag-pray ka man, mga minamahal, nandun na po, mga kapatid, kwentuhan na lang. Mga mahal. Mag-pray ka man, mga mahal, tulog sa upuan. Mga minamahal, lumalapit tayo sa mundo. Kapag lumapit ka sa mundo, mga kapatid, it will control you. Magtataka ka na lang, mga minamahal, bakit wala ka ng pag-ibig sa Diyos? Magtataka ka na lang, mga kapatid ko, bakit hindi ka natatakot sa impyerno? Bakit wala nang halaga sa iyo kahit isarado ang langit, mga minamahal? Wala na. Kasi mga kapatid, inunti-unti na tayo ng dyablo. Amen po. Hindi natin namamalayan, mga minamahal, hinahatak na tayo ng kaaway. Ano sabi ng 1 John chapter 2, verse 15 and 16, mga kapatid? Do not love the world or the things in the world. If anyone loved the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life is not of the world, is not of the Father, rather, but it is of the world. Ito yung kalaban nating tatlo. Yung tatlong kalaban natin, lust of the eye, lust of the flesh, pride of life. Ano daw yung lust of the eye? Ang tawag dyan, lust of the eye, the god of possession. Lust of the flesh, the god of pleasure. Pride of life, ang tawag dyan, God of power and position. Amen. Mga minamahal, yan ang ating pakaingatan, mga kapatid ko. Hallelujah. Pangalawa, mga kapatid, ano yung una, mga minamahal? Ingatan natin, mga minamahal, piliin natin yung ating sinasamahan. Sapagkat, mga minamahal, yung masamang kasama sumisira, mga minamahal, ng ugali, mga kapatid. Pangalawa, serve with wisdom. Maglingkod tayo sa dakilang Diyos, mga minamahal, na may karunungan. Huwag tayong susuntok sa hangin. Ibig sabihin, huwag tayong bahala na, o minamahal. Bahala ng paglilingkod. Huwag yon, mga kapatid. Huwag yung alatsamba. Kinakailangan paglingkuran natin ng dakilang Diyos with wisdom. Lahat ng inaantok magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Sarap pag-aralan ng Word of God. Amen po. Serve with wisdom. Maglingkod ng may karunungan, mga minamahal. Ibig sabihin, wise ka. Hindi ka nagpapadaya sa dyablo, mga minamahal. Wise. Ang sabi ng Psalms 101, verse 2 hanggang verse 4, mga kapatid. Ang sabi niya rito, I will behave wisely in a perfect way. Oh, when will you come to me? I will walk within my house with a perfect heart. I will set nothing wicked before my eyes. I hate the work of those who fall away,
it shall not cling to me. Verse 4, I perverse heart shall depart from me. I will not know wickedness. Grabe to, mga mahal. Tagalog, mga mahal? Kadli po. Ayon sa mga awit, 101, 2, versikulo 2 hanggang 4. Ako'y magpapakapantas sa sakdal na lakad, Amen. o kailang ka pa sa akin, ako'y lalakad sa loob ng aking bahay na may sakdal na puso. 3. Hindi ako maglalagay ng hamak na bagay sa harap ng aking mga mata. Right. Aking ipinagtanim ang gawa nilang lisya, hindi kakapit sa akin. Ang suwail na puso ay hiwalay sa akin. Hindi ako makakaalam ng masamang bagay. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos. Una, mga kapatid ko, sabi po ni David, ako'y magpapakapantas sa sakdal na lakad. Ibig sabihin, ako'y magpapakatalino sa pagsunod sa dakilang Diyos. Panginoon. Pangalawa, mga minamahal, ako'y lalakad sa loob ng aking bahay na may sakdal na puso. Yung disiplina, mga kapatid, simulan natin sa loob ng bahay. Nakikinig po? Mga minamahal, serve God with discipline, mga kapatid. Makikita mo ng mga minamahal na may disiplina, simulan mo sa loob ng bahay. Amen. Dapat sa loob ng bahay, sa loob pa lang ng bahay, may mahal, punong-puno ka na ng pag-ibig. Amen? Mga minamahal, nirerespeto natin, may mahal, lahat ng tao sa loob ng bahay natin. Nakikinig? Mga mahal, sabi niya rito, ako'y lalakad sa loob ng aking bahay na may sakdal na puso. Para malaman, makita mga minamahal ko na yung discipline na nasa atin ay talagang yan mga minamahal ay maayos na discipline, mga kapatid ko. Nagsisimula sa loob ng bahay. Kasi yun ang ginagawa ni King David, mga kapatid. Sabi pa sa verse 3, hindi ako maglalagay ng hamak na bagay sa harap ng aking mga mata, mga minamahal. Kung yayain ka ng iyong kakaibigan, yayain ka ng iyong dating barkada, mga mahal, makipag-inuman, mga kapatid ko, sabi sa nabasa natin, mga mahal, hindi ako maglalagay na hamak na bagay sa aking mga mata. Amen po. Yan ang discipline, mga minamahal. At sa verse 4, sabi rito, hindi ako makakaalam ng masamang bagay. Anong ibig sabihin nun? Hindi ako makakaalam ng masamang bagay. Hindi mo hinahanap, mga minamahal, yung mga chismis. Hindi mo hinahanap yung marites, yung marichu, yung marisol. Amen po ba? Hindi ka nakapokus, mga minamahal, sa buhay ng iba. Focus lang tayo sa buhay natin, sa mahal na Panginoon. Dahil kung nakapokus ka, mga minamahal, sa iyong kapwa, mawawala na yung intimacy mo sa Diyos. Mawawala na, mga minamahal, yung relationship mo sa Diyos. Amen. Kaya sinasabi ng Bible, look unto Jesus. He is the author and the finisher of our faith. Amen po ba? Mga minamahal. Ito, mga kapatid ko, ang magandang example, yung kay David, mga kapatid. Praise God. Sabi niya sa English, mga minamahal ay, lalakad ako sa loob ng aking bahay ng, sabi ron, mga minamahal. Ano sabi ron, mga kapatid ko? I will walk within my house with a perfect heart. Sa verse 1, mga minamahal, sa English. I will behave myself. I will behave wisely in a perfect way. Amen. Behave ka. Maamo. Mga minamahal. Tahimik. Siyempre sa Lord. Mga minamahal. Walang iba, mga minamahal, layunin tayo kundi si Kristo ang makita sa atin. Amen po ba? Siyempre sa Lord, mga minamahal. Purihin ang mahal ang Panginoon. Kaya sa huling panahon, mga minamahal, nasa huling panahon na po tayo. Sabi ng Colossians chapter 4 verse 5, magsilakad kayo na may karunungan
Walk in wisdom toward those who are outside. Ano yung outside? Yung mga unbeliever. Mga mahal. Redeeming the time. Redeeming the time. Walk in wisdom toward those who are outside. Redeeming the time. Magsilakad kayo na may karunungan sa nasa labas na inyong samantalahin ang panahon. Ephesians chapter 5, verse 16. Sabi ng Bible, mga minamahal, redeeming the time because the days are evil. Mga kapatid. Pareho ang verse na yan, mga minamahal. Huwag kayong maging mga mangmang, sabi rito. Ephesians chapter 5, verse 16. Inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Ephesians chapter 5, verse 17, mga minamahal. Sabi ng Bible, huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo ano ang kalooban ng Panginoon. Amen? So bago tayo magtapos, mga kapatid, naglilingkod tayo sa ating dakilang Diyos, hindi po dahil sa kalsadang ginto. Naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon, hindi dahil sa diamanteng mansyon. Lalo't higit, hindi dahil sa mga material na bagay ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, kundi dahil gusto nating makapiling ang ating nagmamahal na Diyos. Gusto nating makita siya ng mukhaan, mga minamahal, pagdating ng araw. Amen po ba, mga kapatid? Malakas na palakpak po sa ating dakilang Diyos. Kaya kung gusto po nating makalaya sa tatlong ito, mga inmahal, lust of the flesh, lust of the eye, pride of life, mga kapatid, huwag nating mahalin yung sarili natin. Amen. Malalaman mo kapag mahal na mahal mo yung sarili mo kaysa Diyos, higit sa Diyos, ayaw mo magsakripisyo. Alam mo, may mahal na mahal mo ang sarili mo. Sekundary lang ang dakilang Diyos. Ayaw mo magsakripisyo. Amen? May resistance ang paglilingkod sa Diyos. May mahal. Lumalaban ka. Gusto ng Holy Spirit mo, mahal, pero ayaw ng flesh mo. Yun ang pinagtatagumpayan mo, yung flesh. May mahal. Hindi pwede yun, mga kapatid. Amen po ba? Kaya sana mga minamahal ay pinagpala tayong lahat, mga kapatid, sa umagang ito at nawa po ay pagkalooban tayo ng dakilang Diyos, mga mahal, ng kanyang biyaya, mga kapatid, na ayusin niya yung ating kanya-kanyang relationship, yung ating intimacy sa Kanya. Amen po? Kaya mga minamahal, ating awitin, mga kabinamahal ko, yung pusong dalisay. Hihilingin natin sa dakilang Diyos sa umagang ito na dalisayin niya yung ating mga puso, mga mahal. Turuan niya yung puso natin na mauhaw tayo sa relation sa Kanya. Mauhaw tayo, mga mahal, na makipag-ugnay sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Kung paano nakikita natin sa ating beloved Honorable Pastor, mga mahal, mga kapatid, prayer natin, mahal na Panginoon, kung ano yung puso ng beloved Pastor namin, yun po ang gawin mo sa aming mga puso. Dagdagan mo ang pag-ibig namin sa iyo. Dagdagan mo po ang aming kasabikan sa iyo, mahal na Panginoon. Yung aming pagkauhaw sa iyo. Dagdagan mo. Punuin mo ang aming puso ng pagmamahal sa iyong salita, sa iyong mga palatuntunan. Lord, hallelujah. Pusong dalisan ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisan ang aking nais, dalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo na walang alinlangan.
isang puso itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Nararamdaman ko ang presensya ng mahal na Panginoon. Ang aking nais, nararamdaman ko po ang presensya ng mahal na Panginoon para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo na walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Thank you, Jesus. Purihin ka, O Diyos, sa aking nais. Lord, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang puso. Maaari po ba nating itaas ang ating mga kamay sa umagang ito? Mga anak ng Diyos, itaas natin ang ating mga kamay. Buksan natin ang ating mga puso. Damahin natin ang matamis na presensya ng mahal ng Panginoon. Sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo na walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa po, pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Nakila ka, O Diyos. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang puso sa'yo na walang alinlangan, isang puso itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat ang sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo na walang alinlangan,
isang puso itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat at sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo na walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Yes, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Puri ka na kailan Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sa'yo lamang, Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Minsanan pa, hallelujah, hallelujah. Hallelujah sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon na patuloy, hallelujah, hallelujah, na nagtuturo sa bawat isa atin kung paano po tayo maging ganap sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. Tunay nga po, hallelujah, napakaganda ng ating napag-aralan. Hallelujah, tinuturuan po tayo magkaroon ng puso na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Puso na umiibig sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi puso, hallelujah, hallelujah, na para sa ating sarili, bagkus puso na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya tayo po'y manalangin. Hallelujah. Patuloy po tayong humingi ng habag sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Patuloy po tayong mapakumaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Upo dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mga parehang pangalan niyo po aming pinamahal, Panginoong Jesus. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa iyong mga salita na aming napag-aralan na aming napakinggan, aming pinakamahal, Panginoon. Tunay dakilang Diyos, hallelujah, hallelujah. Napakahalaga na magkaroon kami ng puso na nagmumula sa iyo. Kaya kami po'y sumasamo, dumadalangin, mahal na Panginoon. Bigyan niyo po kayong puso at isip na nagmumula sa iyo. Puso mapagmahal sa iyong banal kaluban aming dakilang Diyos. Hallelujah. Mahal na Panginoon, hallelujah. Wala po kayong magagawa sa ganang amin. Tulungan niyo ang bawat isa amin, dakilang Diyos. Hallelujah, na magkaroon ng tunay na disiplina. Disiplina na nagmumula sa iyo upang ikaw po ay aming magbigay. Kaluguran lamang aming pinakamahal, Panginoon. Hindi aming sarili, hindi aming kapwa, O God. Bagkus puso, hallelujah, na maglilingkod sa iyo nang mayroong katapatan aming pinakamahal, Panginoon. Bigyan niyo po kami tunay na balalatakot sa pagkakasala sa iyo. Balik niyo po ang ng pag-ibig, aming kasikasigan, at pagsunod sa iyong banal kaluban aming pinakamahal na Panginoon. Patuloy niyo po kami patawarin sa lahat-lahat po na yung mga pagkukulang, pagkakasala at pagkakamali. Lalo po aming dakilang Diyos, minsan kami po ay nagkukulang. Minsan, hallelujah, aming sinusunod ang aming sarili, mahal na Panginoon. Minsan ayaw po namin magpasaway. Kaya dakilang Diyos, patawad po aming pinakamahal na Panginoon. Tulungan ng bata sa amin. So nang dalangin po ng aming beloved noble pastor, disadal me the time prophet, O God, na amin na pong i-deny ito, hallelujah, ng aming sarili, bagkus aming unahin ang iyong banal kaluban para sa iyong dakilang kalwatian. Sa pangalan ni Jesus, ito po ay aming samat-dalangin. Lahat pong magsabing amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sa ating mga pahilangan, hallelujah. Isipin po natin ang hallelujah, ang kamay natin, beloved noble pastor, ang siya pong naglilihan sa bawat is atin. At bago po yan, patuloy po natin hingin, hallelujah, hallelujah, sa ating dakilang Diyos, hallelujah, hallelujah. Upo aming pinakamahal, Panginoon, patuloy po kami nagpupunit, papasalamat, nagdadakila sa dakilat mong panipalan aming pinakamahal, Panginoon. Binigyan niyo po kami ng tunay na pastor, ng isa nagturo sa amin, ng tunay ng ebanghelyo ng kaligtasan. Maraming salamat sa amabang buhay at kalakasan po ng aming beloved noble pastor. Will this adal me in time prophet, O God, sa ampo ng kailangan minamahal ng mga anak, kanilang mahal sa buhay. Maraming salamat din po, mahal na Panginoon. Hallelujah.
Hallelujah sa aming blood din preacher, O God, na patuloy niyo po ginagamit si Banal Kuway sa dahon na rito. Aming beloved mga brothers workers, mga ngaral, mga ala, Panginoon, aming sinasamo sa inyong dakilang Diyos na patuloy po silang pagpalain. Ibuhos, hallelujah, ang pagpapalang espiritual, material na bagay, ganoon din po sa kalusugan niya, pangatawan aming pinakamahal na Panginoon. At sa mga kailangan niyong mga anak, dakilang Diyos, iyon natin ang pagpalang kamay. So nang dalangin po ng aming Noble Pastor Lisa Dalmida, sa mga parehang pangalan ni Jesus, una-una namin pinapalayas, hallelujah, demons of, hallelujah, lust of the eyes, lust of the flesh, demons of pride of life, vainglory, demons cast out in the mighty name of Jesus. Lahat ng uri ng gawa ng kaaway, aming pinapalayas, di mo nyo makaramdaman, kahirapan, panglupay-pay, demons cast out in Jesus' name. Demons of pride of life, vainglory, cast out in the mighty name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Ating palakpakan natin pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, dakilang Diyos. Patuloy po natin, papurihan natin, dakilang Diyos. Sa pamitan ng ating pagsigaw, praise the Lord. May kasama lokso po, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. How great thou art, O God. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay nga po, tayo po ilubos na pinagpala. Hallelujah. Patuloy po natin, hallelujah, na pakinggan na tayo po ay tinuturuan, hallelujah, ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sa mga aral na yan, na tunay nga po, hallelujah, tayo po ang makinabang nito. Pag ito po ay ating susundin, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating announcement po, na ito po ating beloved elder, Brother Tony Truyo, sa mga announcement. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, Brother E.D. Grafani. Praise the Lord. Mga mahal, bago tayo dumako sa ating mga announcement, tayo muna kukuha mga mahal ng special offering para po ito mga mahal sa ating church improvement, kung saan po sa ating pong mga gawain dito mga mahal ay tayo po nag-ipon. Praise the Lord. Kaya po mga mahal, sa inyo pong ibigay mga mahal, itaas po ninyo at ito po ipanalangin ating beloved brother Julian de la Cruz. Praise the Lord. Praise the Lord. Ating pong ipanalangin, ating pagkakaloob sa para malagawain sa lugar ito. O ba dakilat mapagpala ng Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinamahal pa ng Diyos. Basta mamahal pa ng mga special offering, pagkaloob ng mga at mga anak ng Diyos sa lugar ito mahal pa noon. Ikaw sa magbalik ng mong best, hingit pa ng mga pangapala sa kanilang pagpala ng lahat ang mga kabuhayan, mahal pa noon, maging walang maibibigay. Mahal pa ng Jesus dahil sa kawalan, biyayang sa mga napakakitaan, ng pagkakataon, sila may makahagi para sa gawain at sa unang dalangin ay namahal pa sa sabot dalangin namin sa matamis na pangalan niya po aming pinamahal pa ng Jesus. Amen. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsamba ay pagpupuri.
Again, praise the Lord, God bless beloved Adult Square. At amin mahal, tayo pinadako na sa ating mga announcement sa mga gawain mga mahal tayo sa Pastoral House ng Alas Asin, Maribeles, Bataan. 3 bisis po mahal ang gawain dito, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Araw ng Miyerkules, ito po ating midweek service. Nagsimula po minamahal ang 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon. At sa araw naman ng Biyernes, katulad kagabi minamahal, ito po ang ating overnight prayer. Tayo nagsimula minamahal ang 9:00 ng gabi hanggang 4:00 ng Sabado ng umaga. At sa araw naman ng Linggo, ito po ang ating general service. Nagsimula minamahal ang 9:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. At mayroon naman tayong mapapakinggan na radio program sa Jesus Miracle Hour, DCME, 1530 kHz sa inyong mga radio. Araw-araw po ito minamahal, Lunes hanggang Sabado, 11:00 ng gabi hanggang 12:00 ng hating gabi. At sa ating namang television program na mapapanood, ito po sa PTV4 minamahal o Channel 4. Araw lamang po ng Sabado minamahal yan. Mamaya po minamahal yan. 10:30 ng gabi magsimula hanggang 12:00 ng hating gabi. At sa ating mga prayer and counseling minamahal, sa magnais na magpa-pre-request or magpa-counsel minamahal, pwede sa cellphone at pwede rin naman personal sa ating beloved ordained preacher. Praise the Lord. At sa live webcast minamahal, Facebook page, GMCIM, Alas Asin, Bataan. Praise the Lord. Jesus Miracle Hour minamahal, ito po sa Facebook page, GMCIM, Alas Asin, Bataan. 7:00 po ng gabi hanggang 8:00 ng gabi minamahal. Lunes po ito hanggang Sabado. Praise the Lord. At mayroon din po tayong lihans minamahal pagkatapos ng ating gawain. Praise the Lord. At hanggang dito lamang po minamahal ang gawain sa araw nito. At tayo po ito mayo lahat minamahal para sa ating pagtatapos. Ito po ay panalangin ating beloved brother Justin Saclolo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Dakila magpala ka mga Diyos sa makapangyarihan sa matamis at makapangyarihan pangalan mo, mahal na Panginoon. Minsan ang mahal Panginoon, kami nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa natapos na yung banal na gawain sa buong magdamag, mahal na Panginoon. Binigyan mo kami ng kalakasan, hallelujah, kagalakan sa aming puso't isipan, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa lahat na iyong mga anak, mahal na Panginoon, na narito, mahal na Panginoon. Hallelujah, patuloy na nagsasamba, mahal na Panginoon. Patuloy na niluwalhati, mahal na Panginoon, yung banal at marilag mong pangalan, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa lahat po, mahal na Panginoon, na yung mga anak, mahal na Panginoon, na iyong iningatan patungo sa iyong banal na sambahan, mahal na Panginoon. Maraming salamat din, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa paglangis mo, mahal na Panginoon, sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon. Magsimula sa aming pag-aawitan, mahal na Panginoon, ng joyful and solemn, mahal na Panginoon. Maging sa mga anak mo, mahal na Panginoon, naghayag ng mga buhay na patotoo, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, maging sa lahat, mahal na Panginoon, na yung mga awit, mahal na Panginoon, hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon, maging sa pagbibigay, mahal na Panginoon, hallelujah, na tinuruan mo ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, na matapat na maglingkod sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah, lalong higit, mahal na Panginoon, pinapasalamatan namin, mahal na Panginoon, ang iyong banal na salita, mahal na Panginoon, na dinala ng aming beloved ordained preacher, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga turo at aral, mahal na Panginoon, na nanggagaling sa iyo, mahal na Panginoon. O purihin ka, O Diyos, hallelujah, sa aming pag-uwi sa umagang ito, mahal na Panginoon. Pakaingatan mo ang lahat ng bawat iyong mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah, na makarating na maluwalhati sa kanya-kanyang tahanan. At sa unang dalangin na aming mahal ginagalang, mahal na Pastor, ito po sa dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen.